Dito pala kami pumunta sa DV Mart. Tapat lang to ng SM Grand Central. Mura lang kasi dito, talagang presyong pang Divisoria. Grade 4 na siya sa pasukan, kaya pang grade 4 yung bibilid namin. Malamang. Ang daming ang tinda dito sa DV Mart, kaso hindi ko na nilibot. Bukod sa kasama ko si Aiden, ang sakit din ng puson ko. Magmamaktol na naman si housemate nito. Hindi naman kailangan mataas na grado. Basta, ibibigay mo yung best mo. Kaya sa mga student dyan ha, bukod sa mag-ingat, mag-aral kayo na mabuti. Palagi nyong gagalingan. Kaya, Happy? Yes. Thank you, people of the world. hi people of the world! So may lakad na naman tayo ngayon. Alam nyo na kung saan. Syempre, nakita nyo na sa title. Mamimili tayo ng school supplies. Syempre, hindi para kay Aiden. 1-year-old pa lang to eh. Kundi sa pamangkin ko. Bale, dito pala kami pumunta sa DV Mart. Tapat lang to ng SM Grand Central. Mura lang kasi dito, talagang presyong pang Divisoria. Grade 4 na siya sa pasukan, kaya pang grade 4 yung bibilid namin. Malamang. Hindi na kami makikipagsiksikan kasi nga madami nabili dito. Buti nga na tiyempohan pa namin na onti lang yung tao. Hindi na kailangan makipagbalyahan. Charis! Pasok na kasi nila sa Monday. Friday ngayon. Panigurado ko, Sabado, Linggo, dami ng tao. Kaya sabi ko, ngayon na kami mamili. So, yan yung pamangkin ko, si Freyan, anak ni Kuya. Dami akong tawag dyan. Yan, Freyan. Mahal ko, kahit ano na. Ang daming ang tinda dito sa DV Mart, kaso hindi ko na nilibot. Bukod sa kasama ko si Aiden, ang sakit din ng puson ko. Magmamaktol na naman si housemate nito. Meron dito mga school supplies, mga gamit sa bahay, mga damit. Ano siya, para siyang mall. Kasi hanggang 3rd floor to eh. Perfect, bilihan pang masa. Para man lumapit sa amin yung Divisoria, ganon. Sabi ko nga sa kanila, kunin na yung mga kailangan. Ako naman, naglilibot-libot lang. Nagde-daydream na naman kasi ko. Iniisip ko kasi paano pag si Aiden na yung papasok. Uy, excited na din ako ah. Baka 1 taon pa bago pasokan ni Aiden. Nakabili na ako ng mga gamit niya. Na tao. Pinasunod nga namin si Kuya kasi nga para bitbitin yung mga mabibili namin. Buntis kasi si Ate Ann, yung asawa niya. Kaya ako bitbit ko si Aiden. Sumunod nga, kasama pa si Mama. O ayan, kumuha na din ng mga school supplies niya. Kala mo mag-aaral din eh. Siyempre, pinagdadampot yung mga violet na naman. Hinahanap ko nga siya niyan, hindi ko makita. Kinakabahan ako baka pagbalik sa akin, may bitbit na aparador na violet. May nag-hi nga pala sa akin dito kanina. Napatingin lang ako sa gawin niya, tas nag-hi siya. Nag-hi din ako. By the way, hi sa'yo ate, kung mapapanood mo po ito. O, yan na nga si Mama, sabi ko sa inyo. May bit-bit na naman ang mga violet eh. Alam niyo, buti nila very supportive din si housemate sa akin. Kasi syempre, ang pera niya ay pera ko, ang pera ko ay pera ko lang. Chares! Kapag may mga desisyon ako or may gagawin sa buhay, pinapaalam ko sa kanya. Maliban na lang pag may mga bagong parcel ako. Siyempre, tatalakan ako doon. Sabihin nun, araw-araw ka na lang may order. Siyempre, ako sasabihin ko hindi. Ano yan, kay Mama, pinaano lang sa akin, pinabayaran muna. Para sa amin naman yung binibili ko. Para sa kanya, para sa akin, para kay Aiden. Hindi naman ako bumibili ng walang katuturan. Bihira lang. Pasaway. Eto nga, nakapila na kami. Saglit lang naman din kami dito kasi nga may mga listahan na yan sila. O, pansinin nyo si Aiden. Kalbo na, no? At lalong lumitaw yung kulay niya. Puti. Buti na lang di maanan sa tatay. Okay, naharap niyo si housemate. Wala po. May pasok po siya today. Kaya kami na lang yung umalis. Uy, buti na, pabugso-bugso na lang yung ulan. Nung umalis kami, tirik yung araw. Pasaway din tong panahon na to eh, no? O eto, pauwi na kami. Umuulan naman. Pero ambon na lang naman siya. So kaming tatlo ni Freyan tsaka ni Mama sumakay na lang ng jeep. Mag-asawa, nagmotor na lang. Pag mga gantong edad, nanliligalig, no? Kung ano-anong kilos yung pinaggagawa. Ganyan din ako dati kapag may bagong gamit. Tapos unang pasukan, no? Excited kang pumasok. Pero pagkalagitnaan na, wala na. Unang pasukan, ingat na ingat sa gamit. Pag mga 2 weeks, wala na. Babalibag na lang. Nadaanan nga namin itong choking sa monumento. Nagutom din ako, kaya yan. Kumain na muna kami bago umuwi. Sabi ko nga kay Freyan, mag-aral ng mabuti. Hindi naman kasi para sa amin yun, para sa kanya yun. Hanggat bata pa, imulat na natin sa realidad na mahirap ang buhay. Kaya kailangan magsipag. Hindi naman kailangan mataas na grado. Basta, ibibigay mo yung best mo. Kaya sa mga student dyan ha, bukod sa mag-ingat, mag-aral kayo ng mabuti. Palagi nyong gagalingan. I-appreciate nyo yung mga taong nagpapaaral sa inyo, lalo na yung mga magulang nyo. Nakikinig ba ng mabuti? Okay, very good. Happy? Yes. Thank you, people of the world.